Mitsubishi Compact SUV. Check na lang natin sa dealership. Medyo matagal na rin na-release to. Marami na rin yung nag-review. Pero gusto ko lang makita sa actual. 2025 Mitsubishi X-Force GLS. Yung price, 1,367,000 pesos. Yung X-Force badge, hindi siya kasama. Additional accessories siya. Pero sa tingin ko, mas maganda pa rin yung walang badge. Maporma yung design ng headlight. Full LED with DRL. Additional accessory lang ulit tong sa front bumper. Ganito yung itsura ng stock bumper. Hindi ko lang sure kung nakakaporma ba talaga to. Comment nyo na lang kung ano mas gusto nyo. Okay naman yung matte silver accent dito sa front bumper. Nakamatch naman siya dito sa rear bumper. Naka-black roof, walang option na body color. Sa opinion ko lang, mas pipiliin ko rin yung black roof. Gloss black side mirror cover. Wala nga lang 360 camera. Additional side moldings. Yung stock, naka plain matte black lang. May keyless or smart entry button. Check natin yung interior. Sa door panel, hard plastic. Leather armrest. Hindi nga lang ramdam yung cushion. Parang pinatong lang yung leather sa plastic. Power window control, pero yung sa driver window lang yung automatic. Same style ng door lock sa Triton. Naka Yamaha speaker. Hindi lang ako sure sa sound quality, pero tingin ko okay naman yung brand na Yamaha. Naka cloth seats with gray accent. Manual adjustment seat. Hindi ko lang masyado gusto yung height adjustment knob. Medyo luma yung design para dito sa X-Force. Yung design ng steering wheel, halos same sa Triton. Wala nga lang yung scroll wheel. Para lang sure, check na rin natin yung sa Triton. Naka 8-inch instrument cluster display, push start stop button, 12.3-inch infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto. Hindi ko lang sure kung wireless compatible. Wala nga lang volume knob. Dual zone climate control with Nano X technology. Okay naman yung toggle switch. Napansin ko lang na medyo nakaharang lang yung gear shifter, lalo na pag nasa park. Hindi ko lang sure kung nakaharang pa rin yung gear shifter pag nasa drive. Hindi naman big deal pa, napansin ko lang. Electronic parking brake with auto hold. May drive mode na rin. Adjust ko lang sa highest setting yung driver seat. Pagdating sa visibility, okay naman, mataas yung ride height. Hindi rin sobrang laki ng A-pillar, kaya less blind spot. May Yamaha speaker din. Okay lang yung design ng aircon vent. Medyo loose nga lang yung up and down swing. Yung GT variant nga lang yung may wireless charging pad. May storage din dito sa baba ng center console. Yung center console box, may cooling function. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung back seat. Sa door panel, hard plastic. Leather armrest na medyo matigas. Power window control na hindi automatic. Yamaha speaker. Check natin yung legroom. Nakaset na yung driver seat sa driving position ko. Hindi ko ramdam na compact SUV tong X-Force. Maluwag siya compare sa ibang SUV. Pati na rin yung foot space, sobrang luwag. Makakapag-stretch ka na halos straight yung legs. Yung headroom, okay lang yung space. Comfortable naman yung seating position. Sakto lang din yung cushion ng seats. Hindi rin magiging problema yung seating angle kasi reclining naman siya. May rear AC vent, USB-C at USB-A port, black interior, pati na rin yung headliner. Check natin yung tailgate. Naka-shark fin antenna na rin pala to. Maganda naman yung design ng tailgate. Wala rin akong makita na pwedeng i-bash. Full LED taillight. Naka-mimic yung design ng headlight dito sa taillight na maganda naman tignan. May reverse camera. Wala nga lang parking sensor. Check natin yung boot space. Nakalock to. Check natin yung sa iba. May hands-free feature tong tailgate pero nakalimutan ko lang itry. Malaki rin yung boot space. Hindi ko lang alam yung exact volume. Check natin yung spare tire. Naka-steel wheels. Mas manipis din to compare sa stock tires. Para daw tipid sa space. Maluwag na rin to para sa compact SUV. Hindi siya powered tailgate pero okay lang. Naka 22550 R18 Ventus Prime 4. Naka-disc brake na rin pati yung sa likod. Pagdating sa engine and transmission, naka 1.5 liter gasoline engine with Myvec CVT. Hindi na ako nakapag-test drive. Check nyo na lang yung ibang video. Pa-like na lang and subscribe. Paalam.